Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Vice Presidente Sara Duterte aniya sa Sugbo, giubanan ang kampo ni kanhi Mayor Michael Rama. Pagtukod sa bagong tulok-andana nga building sa Cebu City Police Office, mahinayo na. 14 anyos nga lalaki nga unang gikatahong gikidnap sa dakbayan sa Lapu-Lapu, ipaubo sa debriefing. Dulan usa ka milyon ka pesos nga balor sa ukay-ukay nga sakit. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabales. Kini ang Sayri 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Vice Presidente Sara Duterte mibalik sa Sugbo. Aron pasalamatan ang mga nisuporta kaniya. Samtang gilauman ni kanhi Mayor Michael Rama ang pagbalik ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte dinhi sa Sugbo atol sa ilang pagpangampanya. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Natugaw ang tanang Sugboanon human sa kalit nga pagbalik sa Sugbo ni Vice Presidente Sara Duterte. Gikuyugan niya ang kampo sa Barug Bagong Sugbo Team Rama Slate silang pagsuroy-suroy sa Barangay Ermita ning Dakbayan sa Sugbo. Sumapa ni Duterte nga igo lang siya ng pasalamat sa mga nagsuporta kaniya ilabi na sa kasamtangang posisyon. Taliwakin ni sa giatubang ning issue nga mao ang pagpaubos sa impeachment trial aron nunta makadepensa sa giatubang nga mga pasangil. Pero salamat po nga mainiton gihapon. Kanunay permente ang pagdawat sa ako adinhi o magpasalamat ko sa ilahang suporta mga tiga syudad sa Cebu sa suporta nila sa team ni Mayor Mike Rama ug Vice Mayor Dondon Ontiveros ug sa tibuok nila slate sa konseho. Wala usab sa mihatag og dugang pang mga komento bahin sa impeachment trial karong gipakomento na sa Korte Suprema ang mga magbabalaod sa Senado ug Kongreso. May labot kini sa gidusong petisyon sa kampo ni Duterte nga ideklarar ng null and void ang labing uwang impeachment complaint nga giduso. Samtang gihangop ni kanhi Cebu City Mayor Michael Rama ang pag-endorso samahan sa Vice Presidente sa iyahang kandidatura. Nakahigayon sa pagtambong si Rama sa indignation rally sa mga Duterte niatong Sabado sa Dakbayan sa Mandaue. Sumapa sa kanhi Mayor nga usa silang naisgutan sa kanhi Presidente mao ang pagbalik na sa Dakbayan sa Sugbo atol na sa pagpangampanya pohon. Iyan ako gipangutan na kanon sa itong umabot ani din sa Cebu City. And I said, Mayo 8. Mao gina importante painundo sa tinibok ang mga tao sa syudad, mga tao sa tibok Cebu Island. Ikalipahinon sa kanhi opisyal ang pagpalayo usab ni Duterte ngadto sa ubang mga kandidato sa Cebu Tri-Cities. Giendorso usab ni Duterte silang kanhi Mandaue City Mayor Jonas Cortez, kanhi Lapu-Lapu City Mayor Paz Radasa, ingon man ang tagsa-tagsa nilang mga slate. Ari aming duwa gidahog-dahog. Kanya, of course, another Tri-City represented complete slate. Kan Paz Radasa, Inapay Municipality, nga due for being city, Consolacion, headed by Bingo Billion. Navarro, CCTN News.
Grupo sa mga persons with disability na nawagan sa mga kandidato nga magbaton og buhatan silang LGU nga mutabang sa mga sama kanilang adunay apan sa lawas. Dungan kini sa gitingwang representasyon silang sektor sa matag plano sa gobyerno. Ang kasayuran hato di Gian Navarro. Gipanawagan sa Philippine Accessible Disability Services Incorporated ang mga mukandidato ilabi na sa lokal nga posisyon nga tagdon sa kanunay ang sektor sa mga persons with disability kon PWD. May nungdanon alang sa founder sa PADS nga si John Paul Maunes ang pagbaton og Persons with Disability Affairs Office kon PDAW nga sama sige patuman sa dakbayan sa Mandaue. Gatiman sa mga buhatan ang kaayuhan sa mga ana sa mong sektor ug kinahanglang dumalaon usab sa mga PWD. Gihimog ata niya nga kinanglanon ang PDAW sa matag LGU ilabi na sa mga adunahang syudad. The finance from mga cities ang nag-implement through this office, Manggol. This is a separate office that focuses on programs and welfare and services for persons with disabilities. Samtang kinanglanon usab alang ni Maunes ang tingog ug igong representasyon sa mga PWD alang sa mataplano sa gobyerno. Kinanglanon ang tingog sa mga PWD bahin sa mga lakang nga gihimo sa managlaing buhatan sa gobyerno. Kay kadugayan, mapaymo sila na sab sa ilang sektor ang mga gikinahanglang serbisyo. Mao may nungdanon ang monitoring sa kahintang sa mga PWD ug dili lang kutob sa paghatag og simpatiya ingon man ayuda. There's a branch in our government called the National Council for Disability Affairs, and dapat unta in all policies ma-involve ang mga tao na nasud na pisina, because they're the ones that are monitoring and are the ones making sure that the disability law or the Magna Carta for Persons with Disability is being implemented and being enforced. Inunyatagan og daling access ang mga PWD atol na sa adlaw sa eleksyon. Diin adunay sila'y priority lane sulod na mismo sa presinto. Gian Navarro, CCTN News. Gikatakdang ibalik sa Sugbo ang upat ka mga pulpit panel sa Bulhon Church karong Marso. Kini mo'y nasabutan nila ni Governor Gwendolyn Garcia human nakikita kang National Museum of the Philippines Director Jeremy Barnes. Kagahapon sa Kapitolyo nangayo og dispensa si Barnes kang Garcia sa dugay-dugay ng pagpaabot hangtod nga niabot sa punto nga kasuhan siya sa Kapitolyo. Apil usab sa mao nga meeting ang mga konsultant kagikan sa Kapitolyo sa Archdiocese of Cebu ug ni Mayor Junji Derama. Hilabihan ang kalipay ni Derama sa maong kalambuan ug dako ang pagpasalamat niini ngadto sa Ginoo. Pagtukod sa bagong tulo ka andana nga building sa Cebu City Police Office, mahinayon na human sa dulan na pulo ka tuig nga pagplano. Gipaygayon na ang groundbreaking sa proyekto nga gigastuhan sa syudad og 49.9 million pesos. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Ladies and gentlemen, the count of 3, 2, 1, let's unveil the project. Please, there you have it, ladies and gentlemen, perspective of Sa dili madugay, masugdan na gyud ang pagtukod sa bagong building sa kapulisan sa Dakpe Sugbo sa sulod sa Camp Sotero Cabahog, Barangay Hipodromo, human nga gihimo ang groundbreaking ceremony sa pagpangulo ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia. Oman ni Garcia ang hepe sa Cebu City Police Office, Police Colonel Enrico Figueroa, North District Congresswoman Cutie Del Mar, ug ang developer nga mao'y motukod sa tulo ka andana nga building. Mato ni Garcia nga kapin sa 10 ka tuig ang pagplano sa paghimo sa bag-o nga buhatan sa kapulisan sa Dakpe Sugbo sa panahon pa ni kanhi Mayor Tomas Osmeña apan tungod sa isu sa luna nalangay kini. As what Councilor Garganera said, this is long overdue. The plan of having a new building was earlier, more than 10 years ago. Sa panahon pa to ni then Mayor Tomas Osmeña. And because of land ownership issues, wala yun napadayon. Until it was finally resolved in 2015. The land issues was finally resolved in 2015, and that's why you see the
fund source is General Fund 2015. Ang maong bagong building nagkantidad kini sa kapin 49.9 milyones ka pesos gikan sa original nga 15 milyones pesos gikan sa General Fund niadtong 2015. Din ang disenyo ni 5 ka andana apan tungod sa inflation sa nasod tulo na lang kini ka andana ang maigo sa maong pondo. Wala masayod ang mayor nganong wala dayon maimplementar ang maong nga proyekto niadtong 2015 ug ning iyang paglingkod isip mayor sa Dakbayan Sugbo gipangita niya ang dokumento aron mahinayon ang pagtukod niini. When I was still acting mayor for 6 months, ako yung gipangita asa ang program of works and estimates, asa ang mga documentation for the bidding, and then nakita na ko, I immediately ordered that the process should already now proceed for the bidding. And I was very hopeful nga last year pa unta ni, pero because the process taas kayo, was finally February, ato nang within just 8 months of my term, ato nang nasugdan ng pag-groundbreak ani edifice. Klaro sa mayor nga ang 49.9 milyones ka pesos nga budget igo na kini sa pagtukod sa building wala pay labot niini ang mga kagamitan sama sa office furnitures apan iyang gipasalig nga mangita siya og pamaagi katubagon sa kagamanan sa Dakbayan Sugbo ang pagpalit niini. Si Cebu City Police Office Officer in Charge Director Police Colonel Enrico Figueroa nagpasalamat sa suporta nga gihatag sa kagamanan sa Dakbayan sa kapulisan. Mipasalig si Figueroa nga ila kining suklian pinagi sa paghatag sa seguridad sa Dakbayan sa Sugbo aron nga magpabilin nga luwas gikan sa mga kriminal ang mga lumulupyo sa syudad pinagi sa makugihon nila nga anti-criminality campaign. The Cebu City Police Office is truly grateful and honor for this high impact project of our city mayor, Cebu City LGU, and in return our Cebu City Police Office will make sure and sustain the anti-criminality campaign that we are doing right now. Una na nga mihatag ang kagamanan sa syudad og mga bagong armas o sakinan aron magamit sa kapulisan sa pagukod sa mga kriminal sa Dakbayan sa Sugbo. Arnold Bustamante, CCTV. Samtang sa laing balita, posibleng mukunhod ngadto sa tag 80 pesos ang kilo sa retail price sa sibuyas sa mga merkado. Matod sa Department of Agriculture nga gikan kini sa tungod sa pag-abot na sa imported nga sibuyas gikan sa nasod sa China. Gipasabot sa DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel Dimisa nga posibleng mabantayan ang pagkunhod sa presyo sa sibuyas sa mosunod nga duha ka semana. Gikan sa tag 180 pesos ngadto sa 200 pesos ang kilo sa presyo karon. Posibleng moabot na lang unya kini og tag 80 ngadto sa 100 ka pesos ang kilo nga nasud usab sa target price range. Mosunod, 14 anyos nga lalaki nga unang gikatahong gikidnap sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, ipaubos sa debriefing. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Kaiba sa mga politiko, matagal nang ginagawa ni Ariel Querubin ang ipaglaban tayo. Kahit sariling buhay inaalay. Ngayon, iba ang laban. Pero tuloy ang misyon ni Ariel Querubin, ang ipaglaban tayo. Kung medalya ang sukatan at hindi pera, si Ariel Querubin ang ating bayani na karapat-dapat sa Senado. Pag may Ariel Querubin sa Senado, may bayani tayo sigurado. Gabriel Flash Elorde. Nakaw sa Bungo, Cebu, niadong 1935.
nahimong World Boxing Champion niadtong 1960 dihang iyang nipalukapa si Harold Gomes sa ikapito round. Si Flasy Lorde nagupot sa championship belt sud sa 7 ka tuig. Ang iyang record, 88 wins, 33 by knockout, 27 losses, and 2 draws. The first Asian inducted into the International and World Boxing Hall of Fame. Si Flasy Lorde namatay niya noong 1985 sa edad ng 49. Gabriel Flash Lorde. Karbo sa Sugbo. Sugboano ni. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugbil na ka, Dri, ha? Ay, paginante! Magdita ka! Puno sa pangutana. Batak pa gani ka kayo? Nagpuyap-puyap na ka? Kinsa man ang mga sakitin ako din ay karoon ng kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano mo itang kalipapa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga lama, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Wailaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Isus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat siya. Tunog na unlod na. Balik sa atong mga balita, kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo mopalambo pa sa ilang uplan bulabog human makita nga miubos ang krimen ug nahunong ang sunod-sunod nga pagpamusil sa Dakbayan sa dihang ilang gipatuman ang maong programa din ilang gidulayon nga sudlayon ang mga barangay nga taas ang krimen. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Sugad gipatuman sa hepe sa Cebu City Police Office ang uplan bulabog sa mga barangay nga taas ang krimen sama sa pusi ug uban pa. Wala rin natala nga pagpamusil sa Dakbayan Sugbo. Mato ni Police Colonel Enrico Figueroa, ang hepe sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo, nga mohimo pa sila og dako nga operasyon nga iyang gitawag nga one time big time kon OTBT uplan bulabog sa mosunod nga mga adlaw. Ang OTBT uplan bulabog gipasabot ni Figueroa gikan sa Police Station 1 ngadto sa Police Station 11, ulusad dinhi sa usa ka higayon ug mopakatab siya og 400 ka mga police personnel gikan sa alas 10 sa gabi hangtod na sa alas 3 kadlawon dito ng ordinansa sa Dakbayan ilang ipatuman. Talagang napaka-epektibo, nakikita namin ang ating anti-crime effort yung Uplan Bulabog, and in fact we will do that regularly here in Cebu City. So palakasin pa niyo? Palakasin pa natin, and we will conduct also yung ating one-time big-time Bulabog. Si Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia mibutiag atol sa nga pagpanguna sa groundbreaking ceremony sa bagong building sa CCPO. Mipasalig nga mohatag pa siya og mga mountain bike. Mato diha nga ang mao nga mga mountain bike gamiton sa mga pulis sa pagpatrolya nga mosuroy sa mga sulunong bahin sa kabaranggayan aron magpabilin nga malinawon og luwas ang syudad gikan sa mga kriminal. Gidakda nga ihatag sa mayor ang mao nga mga bisikleta sa Marso. Aside from the cars that goes around and the other assets of the Philippine National Police, by March, we will be launching our new bike patrol, wherein the city of Cebu will donate bicycles, mountain bikes, as well as uniforms for our police. And then these bikes with police will roam around the interior streets of our city on mountain bikes, again, for police visibility. Pasalamatan ni Figueroa ang suporta sa mayor sa kapulisan ug dako matod pa kini og matabang sa ilang police visibility ug iyang gipaniguro nga ang mao nga mga bike makita kini sa karsada. Yes, it is true na napakalaking tulong dahil we will reinforce our police visibility through the bikes that our city mayor will give us this month, and we will make sure na yung mga bike na yan ay nasa kalsada. We will reinforce our police
visibility where the crime is happening. Pasalig ni Figueroa nga ang 1,400 ka mga pulis personal sa dakpan sa Sugbo iyang gamiton aron nga dili makalihok ang mga bandungon sa katilingban sa syudad. Arnold Bustamante, CCTV News. 14 anyos nga lalaki nga unang gikatahong gikidnap sa dakbayan sa Lapu-Lapu ipaubos sa debriefing sa eskwelahan. Miangkon sa kapulisan ng Batan-on nga gihulga sa tulo ka mga lalaki maong iya kining nasulti. Ang kasayuran hatod ni Crystal Joy Pelerca. Kasamtangan pang ana sa kustudiya sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD-7 ang 13 o 15 anyos nga mga batanong babay kinsa na rescue sa mga otoridad ni adtong Pebrero 13 sa Olango Island human sila gibugaw sa ilang kaugalingon nga inahan. Apan isip pagpangandam sa City Social Welfare and Development Office kun CSWDO sa pagbalik sa mga biktima sa komunidad, nangita na sila daan og paryente sa mga bata nga pwede nilang maulian. Kini tungod kay dili pa pwedeng ibalik sa ilang amahan ang duha ka mga menor de edad tungod kay usa pa sa susihon sa mga otoridad kung may kalambigitan ba kini sa nahitabo sa iyang mga anak nga babay. Matod ni Catherine Ladaga, ang OIC sa CSWDO, nga ilang na-identify mao ang lola nga mo'y inahan sa papa sa mga menor de edad nga nagpuyo gihapon sa Olango Island apan sa laing barangay. Mubuhat sila og parent capability assessment karong Biyernes aron sa pagsuta kung may kapasidad ba kining mubuhi sa iyang duha ka mga apo. Matod nila Daga nga way kaso kung naglisod ang maong lola financially tungod kay andam ang CSWDO mutunol og financial assistance. So na siya nga pwede ra na nato siya mapangitaag paagi, like for example kung economic manggani condition then naay difficulties no sa financial, pwede man mo come in sa city, we can give livelihood assistance no, we can give financial assistance, we can refer para sa ang katong WEDC na mga program katong women in extremely difficult circumstances na pud mi financial assistance ana no. So pwede ra gyud nato mapangitaan nan, we can give food assistance no. Ang importante para nila Daga mao ang makita nila nga mahimong luwas ang kahimtang sa mga biktima samtang anaa sila sa poder sa ilang apuhan. Importante kaayo na ang monitoring, paghatag og giya sa eskwela, sa daily nilang activities ko kana tan-awon gyud na siya mo. And of course ang environment, di lang ingon nga focus ta ni lola at tan-awon po nato ang environment kung safe ba po didto puy-an para sa mga bata. Crystal Joy Pelerca, CCTN News. Commission for Senior Citizens dungan nga nanghatag og cash gift ngadto sa mga edaran kini isip pagsaulog sa unang tuig human napirmahan ang Expanded Senior Citizens Act. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Dungan nga gipanghatagan og ginabang gikan sa gobyerno ang mga edaran gikan 80 anyos ubos sa Expanded Centenarians Act of 2024. Gipagi sa usa ka seremonya ang pagtunol sa mong hinabang sa Malacañang ug dungan kini gipaygayon sa ubang bahin sa nasod. Kini isip pagsaulog sa unang anibersaryo sukad gipirma ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Republic Act 11982 niadtong Pebrero 26, 2024. Nangunay ang National Commission of Senior Citizens kun NCSC sa pagtuno sa wang hinabang diin makadawat og 10,000 pesos ang mga ana sa 80, 85, 90 ug 95 anyos nga pangidaron. Samtang 100,000 pesos usab ang madawat alang sa mga centenarians kon mga nag-edad o 100 years old. Titingnan po natin ang mga nakatatanda ay mabibigyan din po ng iba't ibang programang pangkalusugan, pangkabuhayan at tulong legal mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa ilalim po ng programa, the banner program of the Commission, which is the Senior Citizens Community Care Center or ang tawag po natin SC3C. May pasalig usab si Presidente Marcos Jr. nga padayonon nila ang pag-abag sa mga senior citizen. Dungon usab sa yanong pag-ila kanila tungod sa taas-taas nga panahong nabuhi dinhi sa kalibutan. Mga senior citizens ay may karapatang makakuha ng 5 o 20% discount sa iba't ibang bagay sa serbisyo. Kasama sa 5% senior discount ang tubig at kuryente kung hindi hihigit sa 30 cubic meters na tubig o 100 kilowatt hours ng kuryente ang konsumo. Makakakuha naman ng 20% discount ang ating senior citizens sa transportasyon, sa gamot, sa serbisyong pangkalusugan at maging sa paglilibas. Huwag usab nga seremonya ang gipaygayon didto sa lungsod sa Tuburan sa western part sa probinsya sa Sugbo. Gawas sa cash gift alang sa mga identified ng senior citizens.
Aduna sila'y caravan of government services gikan sa managlaing buhatan sa gobyerno. Mabot sa 2.9 billion pesos ang gigahing pundo sa kagamhanan aron ihatag sa 275,000 ka mga senior citizens sa nasod pinaagi sa NCSC. Ian Navarro, CCTN News. Lapu-Lapu CSWDO mubuhat og parent capability assessment sa lola sa duha ka minor de edad nga gibugaw sa ilang inahan sa Olango Island sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kini aron ibutang ubos sa proteksyon sa apuhan kung ibalik na sa komunidad ang mga biktima. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Pelerca. Kasamtangang nag-modular distance learning lang una ang 14 anyos nga batanong lalaki nga usa ka grade 8 student sa usa sa mga tunghaan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu human sa insidente ni adtong Pebrero 20 sa kadlawon nga siya giingong gikidnap o gidagit og itom nga van sa Saak 1 Barangay Buaya. Ang maong impormasyon ni Katag tungod sa usa ka netizen nga ni-post niini sa iyang social media account. Apan kini gidelete na dayon human miangkon ang maong 14 anyos ngadto sa kapulisan nga wa kini kamatuoran ug nasuti lang kini niya tungod sa iyang kahadlok human siya gihulga sa tulo ka mga lalaki nga nanghilabot kaniya nga kumutugan siya patyon ang iyang pamilya. Ang maong tinun-an wa na mouli sa ilang balay ni adtong Pebrero 19 sa gabi paghuman siyang klase tungod sa gibating kaguol nga wa na kini nalakip sa honor roll. Tungod sa mong traumatic nga naagian sa mong tinun-an, matod sa guidance counselor sa tunghaan nga si Elena Ledesma Ruiz, iya kining ipaubos sa debriefing kung mobalik na kini og face-to-face classes. Importante yun na siya nga maka-undergo og debriefing ma'am para at least ang iyang trauma bitaw nga na-experience, mahinay-hinay na niya og kanang ka-overcome. Nung kay kung hindi nato i-debriefing basi maka-cause ng mga ang additional mental illness or kanang mga iyang kanang mental state bitaw di mo balik sa normal. Matod niyang kung dili na madala sa iyang kapasidad, iya kining i-refer sa psychologist aron nga mahatagan og pagtagad ang mental health sa maong tinun-an. Samtang sa bahin sa City Social Welfare and Development Office kun CSWDO, anda musab silang motabang sa maong tinun-an pinaagi sa pag-refer kaniya sa usa ka psychologist. Matod ni Catherine Ladaga, ang officer in charge sa CSWDO, nga naghuwat na lang siya og rekomendasyon gikan sa guidance counselor sa maong eskwelahan. Makahatag usab sila og financial assistance sa ginikanan aron maoy ibayad sa mga sessions. Do gi-refer na ni sa amo no, pero among gi-kuan pod gi-allow pod ang school kung makahatag sa intervention sa bata katong basic counseling sa bata, then mag-base ni sa ilang assessment if need ba siya thorough pa nga kanang psychological evaluation. We already contacted our kanang mahulog siyang partner kay mo sige na mo na reference si Sir Roby Chavez nga for possible nami i-refer no for kaning unsa ni for session or kanang assessment sa iyaha nga side. Crystal Joy Pelerca, CCTN News. Samtang sa lang balita, nagpabiling kritikal ang kahimtang sa panglawas Francis tungod sa gihambing nga pulmonya. Sumapa sa buhatan sa Santo Papa sa Vatican nga nagpabiling stable sa ang iyahang kondisyon sud sa tambalanan sa Roma. Gipaubos usab siya sa CT scan ang baga aron masubay ang kahimtang sa baga human giigo ang double pneumonia. Nakadawat hinuon ang Santo Papa sa lawas ni Cristo sud sa lawak ug nagpadayon pa ang mga naandang gimbuhaton. Hinuon nagpabiling nagbaha ang mga mensahe ug panalangin gikan sa mga Katoliko lukop kalibutan alang sa tumang kayuhan ni Pope Francis. Mosunod, dulan usa ka milyon ka pesos nga balor sa ukay-ukay na sakmit kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. So
siya kay iya lang hok-hokon, og iya lang oto-otoon. Mariano Jesus Cuenco. Natao niadtong Enero 16, 1888 sa lungsod sa Carmen, Cebu. Nagtungha sa Kolehiyo Seminaryo de Cebu o mikuhag kursong abogasiya sa Eskwela de Derecho. Si Mariano Jesus Cuenco nahimong miyembro sa Philippine Assembly niadtong 1912 hangtod 1916 ug 1925. Napiling kongresista ug Speaker of the House of Representatives niadtong 1922. Napiling gobernador sa Subo niadtong 1928 ug 1931. Nahimong senador niadtong 1941 ug chairman sa Blue Ribbon Committee atol sa termino ni Presidente Carlos P. Garcia. Si Mariano Jesus Cuenco magitan usab nga magsusuwat og editor sa usa ka pamantalaang kinatsila, ang El Precursor. Gipasinunggan sa Spanish government o Grand Cruz de Isabela, La Católica. Siya usab ang isuwat sa mga artikulong Republikang Pilipinhon, Kodigo o Roma. Si Mariano Jesus Cuenco mipanaw niya itong Pebrero 25, 1964. Amang nang iyang nasugdan, ipadayon sa iyang mga anak ug mga apo na kasamtangang ana sa pangagamhanan. Mariano Jesus Cuenco, Karbo sa Subo. Subo ano ni? Para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu. Ben Zubiri, kompositor, artista sa bantawan, pelikula o radyo. Mas nailhan sa ngang Iyo Carbo. Si Ben Zubiri ang isuwat sa way kamatayong awit Matod Nila. Alang sa uban, ang Matod Nila usa ka cultural anthem sa mga Cebuanon. Gawa sa Matod Nila, si Ben Zubiri usab ang isuwat sa mga immortal nga awit sama sa ikaduhang bathala. Alma Bonita, ang palad ng buo, gugmang gibati ko, pasayawa ko dahi. Si Ben Zubiri namatay niya atong 1969. Apan ang iyangan, buhi kanunay sa kasing-kasing sa mga taong padayong nag-awit sa iyang mga komposisyon. Ben Zubiri, Garbo sa Subo. Subo ano ni?
Balik sa atong mga balita, kapin sa 752,000 ka pesos nga kantidad sa ukay-ukay nasakmit sa National Bureau of Investigation kun NBI-7. Nasuta sa ilang pagsusing nga way dokumento ang maong tindahan aron makabaligya sa mga imported nga sinina. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nasakbit sa masakop sa National Bureau of Investigation 7 ang mga ukay-ukay nga sinina nga mikabat tanan-tanan og 752,000 pesos. Atol kini sa raid nga gipaygayon niadtong Pebrero 20 so sa katindahan sa Barangay Kalubihan, Dakbayan sa Sugbo. Sumapa ni NBI-7 Director Attorney Renan Augustus Oliva nga napakyas ang maong establishmento sa pagpakita og mga dokumento sa ilang tindahan. Pasabot nini, dili lehitimo ang pag-operate sa ilang tindahan aron makabaligya og mga imported nga sinina. Nasarang gipanag-iyan ni Bea Zheng T ang maong ukay-ukayan diin puro sa mga second-hand gisinina gikan sa South Korea. Is, considering that these items found our way to our city, we will continue our evidence. If evidence warrants, our office will file additional cases against the subject's conspirator. It is highly probable that other contrabands like illegal drugs is transported through the same method. Nagpanampuso ni noon among operasyon human nagpaygayon og test buy ang mga sinina sa kantidad nga 3,000 pesos og nagpositibo ra kadugayan. Kalapasan sa Republic Act 4653 ang giatubang ni Bea Zheng T og giduson na sa prosekusyon among kaso. May painumdum ang NBI-7 sa publiko nga magmatngon sa mga napalit ng ukay-ukay kay alanganin hinuon ang kahimtang sa panglawas kadugayan. Gian Navarro, CCTN News. Gibungkag sa Philippine Drug Enforcement Agency Bohol Provincial Office inabagan sa kapisan sa Panglao ang usa ka drug den sa Barangay Tangnan, lungsod sa Panglao kagabi ug miresulta sa pagkasikop sa tulo ka mga tawo. Mato di PDEA 7 Director Alex Tablate nga ang mga suspetsado nga nadakpan gila nga sila si alias Silvio 52 anyos, drug den maintainer ug mausabang target sa buy-bust operation, alias Venerando 32 anyos ug alias J 45 anyos nga nagpuyo raw usab sa maong dapit. Nakuha sa mga operatiba ang napulo ka pakete sa gituang shabu nga motimbang og 8 gramos nga dunay estimated average market value nga kapin 54,000 pesos. Mato de Lea Alcantara, Information Officer sa PDEA 7, nga kalapasan sa Section 5, 6, 7, 11 ug 12 Article 2 Republic Act 9165 ang ipasaka nga kaso sa mga sospetsado. Mo kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.